musika. Kung 60 taong gulang ka na o higit pa, kailangan mong marinig ito. Ang isdang kinakain mo ay maaaring naglalagay ng mga lason sa iyong katawan, nagdudulot ng pamamaga sa utak at nagpapabilis ng pagtanda ng hindi mo namamalayan. Isang nakakagulat na pag-aaral nung Townsend ang nakatuklas na ang mga matatandang kumakain ng isdang mataas sa lason ay may pit for mas mataas na panganib ng biglaang pagkawala ng memorya, atake sa puso at hindi lang ito mga bihirang isda kundi pati na ang mga pangaraw-araw na isdang pinagkakatiwalaan mo. Ngayon ibubunyag namin ang 4 na isdang dapat mong iwasan at ang 4 na makapangyarihang isdang kailangan mong simulan. Ngayon para manatiling matalino, malakas at independyente mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamapanganib at pinakamakapangyarihan, manatili hanggang sa dulo dahil ang huling isda ay ang hidden killer na hindi pinag-uusapan ng kahit sino. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa akin sa mga komento, anong seafood ang karaniwan mong binibili kapag namimili ka sa palengke? Ngayon narito ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang mga matatandang nalantad sa isdang mataas sa mercury ay nagpakita ng halos dobleng pagliit ng utak sa loob lamang ng 5 taon. Narito kung paano ito nangyayari at kung ano ang dapat mong iwasan agad para protektahan ang iyong sarili. Mapanganib na isda bilang 4, swordfish o isdang espada. Mukhang premium choice ang swordfish sa seafood counter. Makapal, malaman at perpekto para sa inihaw. Pero para sa mga senior, ang swordfish ay isa sa pinakamapanganib na isdang maaari mong kainin. Narito ang katotohanan. Ang swordfish ay apex predator. Nasa tuktok sila ng food chain sa karagatan. Nabubuhay ng matagal at kumakain ng daan-daang maliliit na isda sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, nag-iipon sila ng napakaraming mercury at iba pang environmental toxin sa kanilang laman. Lalo na nakamamatay ang mercury para sa mga matatanda. Ang kakayahan ng iyong katawan na mag-detoxify ng mercury ay bumibilis ang paghina habang tumatanda. At kahit mababang level ng mercury exposure ay direktang naiugnay sa pagkawala ng memorya, depresyon, pagkapagod, panghihina ng kalamnan, pinsala sa bato at mabilis na paghina ng cognitive function. Isang pag-aaral noong 2003 na inilathala sa Neurology Today, ang nagsiwalat na ang mga senior na may pinakamataas na mercury sa dugo ay may 38%, mas mataas na panganib ng demensya sa loob lamang ng 5 taon. Ang pinakakatakot na bahagi karamihan sa kanila ay walang halatang sintomas sa simula. Unti-unting naipon ang mercury, isang kain dito, isang steak doon. Hanggang sa bigla na lang bumagsak ang iyong memorya, humina ang balanse, at magsimulang mawala ang iyong independensya. Ang swordfish ay hindi lang banta sa utak. Nakaugnay din ito sa pinsala sa puso. Ayon sa isang ulat ng Environmental Working Group, ang mercury exposure ay humahadlang sa kakayahan ng katawan na kontrolin ang presyo ng dugo at sumisira sa lining ng mga daluyan ng dugo na nagpapataas ng panganib ng atake sa puso at stroke. Mataas na ang panganib ng mga senior at ang swordfish ay parang gasolina sa apoy. At may isang bagay na hindi sasabihin ng seafood industry. Ang pagsusuri mismo ng FDA ay patuloy na nakakita ng mga sample ng swordfish na may mercury levels na higit sa ligtas na limitasyon. Ang ilang steak ng swordfish ay naglalaman ng napakaraming mercury na ang isang serving ay maaaring doble o triple sa ligtas na weekly exposure para sa isang senior na may mabagal na detox system at mas delikadong mga organo. Tobay ba rin matiwsa ko na? Kung may swordfish sa menu, huwag mo lang itong iwasan. Takbo ka na. Bawat kagat nito ay maaaring unti-unting sumisira sa iyong memorya, puso at kinabukasan. Mapanganib na isda bilang 3, tilapia na galing sa palisdaan. Pangatlo sa ating listahan ng mapanganib na isda ay ang tilapia na galing sa palisdaan. Marahil ay narinig mo na ang tilapia bilang isang magaan, mababa sa taba o kahit na masustansyang opsyon para sa puso. Ngunit kapag tiningnan ng mabuti, ang tilapia na galing sa palaisdaan ay isa sa mga pinakamapanlinlang at mapanganib na isda na maaaring kainin ng isang matanda. Una, nakakagulat ang kalagayan ng pag-aalaga ng tilapia. Mahigit 84% ng supply ng tilapia sa mundo ay nagmumula sa mga masikip at maruming palaisdaan. Karamihan ay sa China at ilang bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang mga isdang ito ay inaalagaan sa maruming at stagnant na tubig. Kadalasang pinapakain ng mga processed na diet na gawa sa mais at toyo, imbes na natural na pagkain sa tubig.
Mas malala pa sila ay binibigyan ng maraming antibiotics, hormones, at kahit mga ipinagbabawal na chemical para lamang mabuhay. Isang ulat ng Do 23 mula sa Environmental Protection Agency ang nagsiwalat na ang tilapia na galing sa palaisdaan ay madalas naglalaman ng mga residue ng gamot pang veterinary, industrial contaminants at mga carcinogenic na pestido, tulad ng malakit, green. Ngunit ang pinakanakatakot na bahagi ay hindi ang mga lason, kundi ang epekto ng farm tilapia sa iyong katawan pagkatapos itong kainin. Isang pag-aaral mula sa Wake Forest University School of Medicine ang nakatuklas na ang taba ng farm terapia ay lubhang pro-inflammatory, mas masahol pa kaysa sa pagkain ng bacon o donuts. Ang farm taya napakababa sa omega-3s, ngunit napakataas sa omega-6 fatty acids, lalo na ang arachidonic acid. Sa simpleng salita, ang pagkain ng farm tilapia ay maaaring magdulot ng matinding pamamaga sa iyong katawan na nagpapalala sa arthritis, sakit sa puso, diabetes at maging cancer. Para sa mga matatanda, ito ay nakamamatay. Ang chronic inflammation ay tumataas na dahil sa edad. Dagdagan mo pa ng farm tilapia at para mo nang binuhusan ng gasolina ang naglalagablab na apoy. Napatunayan na ang mga matatandang kumakain ng mga pagkaing nagdudulot ng pamamaga ay mas mabilis makaranas ng memory loss, mataas na presyo ng dugo at paghina ng kalamnan. Isang clinical study noong 22 sa Aging and Disease ang nagpakita na ang mga matatanda na may mataas na inflammatory markers ay biologically 7 na taong mas mabilis tumanda kaysa sa kanilang mga kapantay na nagdudulot ng mas madalas na pagpapaospital, bali at maagang kamatayan. Ang farm tilapia ay parang health landmine na nakakatago sa iyong plato. Kung mahalaga, sao ang iyong memorya, kalusugan at buhay, oras na para alisin ito sa iyong dieta ng tuluyan. Ngayon, kung akala mo ay masama ang tilapia, ang susunod na isda sa ating listahan ay mas malala pa at ito ay isa na pinagkakatiwalaan ng maraming matatanda bilang healthy alternative. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 3 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Mapanganib na isda bilang 2, king mackerel or tanggigi. Pangalawa sa ating listahan ng mapanganib na isda ay ang king mackerel. At hayaan niyong maging malinaw ako. Hindi lahat ng mackerel ay masama. Ang ilang uri tulad ng Atlantic mackerel ay napakasustansya. Ngunit ang king mackerel ay ibang usapin. Isa ito sa pinakamapanganib na isda na maaaring kainin ng isang matanda. Ang king mackerel ay isa ring malaki at mahabang buhay na predatory fish na nangangahulugan na ito ay nag-iipon ng napakataas na antas ng mercury sa paglipas ng panahon. Sa katunayan, ayon sa updated seafood advisory ng FDA at EPA, ang king mackerel ay palaging nakalista bilang isa sa mga isda na may pinakamataas na mercury. Minsan ay mas mataas pa kaysa sa swordfish. Ang mga matatandang kumakain ng king mackerel kahit paminsan-minsan ay nagdudulot ng pagtaas ng mercury level sa kanilang utak, bato at puso. At ang pinsala ay hindi nagtatagal bago magpakita. Ang mercury exposure ay direktang sumisira sa sheath ng utak, ang protective layer sa palibot ng nerves na nagdudulot ng pagbagal ng pag-iisip, memory lapses, panginginig at mas mataas na risk ng Alzheimer's. Isang clinical study noong 2024 na inilathala sa Brain Health Journal. Ang nakatuklas na ang mga matatanda na may mataas na mercury levels ay may hanggang 50% na mas maraming brain shrinkage kumpara sa mga hindi gaanong expose. Hindi lamang ito memory loss. Ito ay irreversible brain death na nangyayari nang hindi mo namamalayan. Unti-unting ninanakaw ang iyong kalayaan at dignidad. Ngunit ang puso ay hindi rin ligtas. Ang mercury ay sumisira sa mga blood vessel sa pamamagitan ng oxidative stress at pamamaga. Sa mga matatanda, ito ay nagdudulot ng pagkapal ng mga ugat, biglaang pagtaas ng blood pressure at nakakatakot na risk ng heart attack, stroke. Sa isang longitudinal study, natuklasan ng mga researcher na ang mga matatanda na may pinakamataas na mercury exposure ay may 70% mas mataas na risk ng cardiovascular events kumpara sa mga hindi gaanong expose. Isipin mo yon. Porento mas mataas dahil lang sa maling isda sa iyong plato. Ang king mackerel ay maaaring mukhang malusog sa labas.
Ngunit sa loob ito ay isang biological time bomb. Kung mahalaga sa iyo ang iyong memorya, puso at buhay, huwag mo nang hayaang malapit pa ito sa iyong hapagkainan. Ngunit maniwala ka man o hindi, may isa pang isda na mas mapanganib kaysa sa king mackerel at ito ay isang isda na kinakain ng maraming matatanda nang may pagmamalaki na akala nila ay isa sa pinakamalusog na pagpipilian. Panganib na isda bilang isa, farmed Atlantic salmon. At ngayon ang numero unang pinakamapanganib na isda para sa mga senior, ang farmed Atlantic salmon. Alam kong baka mabigla kayo. Marahil ay narinig ninyo na ang salmon ay mabuti para sa puso, pampatalino at puno ng omega-3 at totoo iyan para sa wild salmon. Ngunit ang farmed Atlantic salmon ay isang ganap na iibang uri at para sa mga senior, ito ay isa sa mga pinakamapanganib na banta sa kalusugan na nakatago sa inyong kusina ngayon. Una, pag-uusapan natin yung tungkol sa mga lason. Ang farmed Atlantic salmon ay inaalagaan sa masikip at maruming mga kulungan kung saan laganap ang mga sakit. Upang mapanatiling buhay ang mga isdang ito hanggang sa maibenta, ginagamitan sila ng antibiotics, pesticides at mga kemikal na ipinagbabawal sa maraming bansa. Isang malawakang pag-aaral noong 2023 mula sa Norway na inilathala sa Food and Chemical Toxicology. Ang nakatukoy na, ang farmed Atlantic salmon ay naglalaman ng hanggang 5 beses na mas maraming carcinogenic na polychlorinated biphenyls, PCBs at dioxins kumpara sa iba pang seafood. Napatunayan na ang mga chemical na ito ay nagdudulot ng cancer, sumisira sa immune system at nagpapabilis ng pagtanda sa cellular level. Para sa mga senior na mas mahina, ang kakayahan ng katawan na mag-detoxify ng mga nakakalasong sangkap, ang regular na pagkain ng farm, salmon ay parang unti-unting paglason sa iyong sistema sa bawat kain. Ngunit hindi nagtatapos sa mga kemikal ang panganib. Ang taba sa farm salmon ay sira na mismo sa simula pa lang. Sa halip na mayaman sa malinis na omega-3 fatty acids tulad ng wild salmon, ang farmed salmon ay naglalaman ng mapanganib na mataas na level ng omega-6 fatty acids. Ang uri ng taba na nagdudulot ng pamamaga, arthritis, sakit sa puso, obesity at pagkawala ng memorya. Ang wild salmon ay natural na kulay rosas dahil sa pagkain ng athipon. Ang farmed salmon ay kulay abo. Para magmukhang malusog, pinapakain sila ng synthetic color additives tulad ng astaxanthin analogs, mga chemical na maaaring may hindi kilalang long-term effects sa kalusugan ng tao. At kung iniisip mo, okay lang, paminsan-minsan ko lang kainin. Mag-isip muli. Ayon sa isang ulat noong 2023 ng Environmental Working Group, ang pagkain ng 2 servings lang ng farmed Atlantic salmon kada buwan ay naglalantad sa sapat na dami ng PCBs na maaaring magpataas ng iyong risk sa cancer ng 25%. 2 pagkain lang kada buwan, sapat na para magdulot ng permanenteng pagbabago sa iyong kalusugan. Ang farmed Atlantic salmon ay maaaring magmukhang masustansya, ngunit sa loob puno ito ng mga lason, inflammatory fats at mga nakatagong kemikal na maaaring magpalabo ng utak, magpamanas ng mga kasukasuan at magpahina ng puso. Kung mahal mo ang iyong kinabukasan, lakas at isipan, huwag nang muling kumain ng farm salmon. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Mga ligtas na isda na dapat kainin araw-araw ng bawat senior. Isda bilang 4, sardinas. Sa ika-4 na pwesto sa listahan ng mga isdang dapat kainin ng mga senior ay ang sardinas. Oo, alam ko, hindi kasing ganda ng itsura ng salmon steak o tuna fillet ang sardinas. Maliit, ito dilata at mura. Ngunit pagdating sa kalusugan ng mga senior, ang sardinas ay isa sa pinakamalakas na sandata laban sa pagtanda at pinatutunayan nito ng siyensya. Una, punong-puno ang sardinas ng omega-3, fatty acids at hindi ordinaryong omega-3. Naglalaman ito ng EPA at DH sa iyong madaling masipsip, ng aging body ng walang kailangang komplikadong proseso. Mahalaga ang omega-3 na ito dahil pagkalampas ng 6 na apu, humihina ang kakayahan ng katawan na mag-repair ng brain cells, magbawas ng pamamaga sa mga ugat at i-regulate ang immune system. Kung kulang sa omega-3, mas madaling kapitan ng memory loss, sakit sa puso,
arthritis at depression ang mga senior. Isang malaking pag-aaral noong 2002 mula sa Frontiers. In Aging Neuroscience ang nagsabing ang mga senior na may mataas na level ng EPA at DHA sa dugo ay 50% mas mabagal ang paghina ng cognitive function kumpara sa mga may mababang level. Ngunit hindi lang utak ang pinoprotektahan ng sardinas. Punong-puno rin ito ng calcium, mas marami pa kaysa sa gatas at natural na vitamin D na mahalaga para ma-absorb ang calcium sa mga buto. Ipinakita ng pananaliksik mula sa Johns Hopkins University na ang mga senior na sapat ang vitamin D at calcium intake ay may 43% mas mababang risk ng hip fractures. Isa sa mga pinakadelikadong pinsala pagkalampas ng 60. At isang bagay na maaaring hindi mo alam, ang sardinas ay mayaman sa coenzyme Q10, isang malakas na antioxidant na mahalaga para sa kalusugan ng puso. Natural na bumababa ang produksyon ng coenzyme Q10 habang tumatanda at ang mababang level nito ay naiuugnay sa heart failure, pagkapagod at panghihina ng kalamnan. Ang pagkain ng sardinas ay natural na nagpapataas ng coenzyme Q10 levels, nagpapabuti ng enerhiya, tibay ng puso at pangkalahatang lakas. Dagdag pa, ang sardinas ay praktikal. Abot kaya hindi agad nasisira at madaling ihanda. Hindi kailangan ng maselang pagluluto. Bukas lang ang delata, lagyan ng konting olive oil at lemon, at mayroon ka ng kumpletong anti-aging meal sa ilang minuto. Ngunit kahit gaano kalakas ang sardinas, ang susunod na isda sa ating listahan ay nagbibigay ng mas malakas na proteksyon at maaaring maging susi para labanan ang matagal ng pamamaga sa loob ng iyong katawan. Ligtas na isda bilang tatlo-tatlo, wild-caught na salmon. Pangatlo sa ating listahan ng dapat kainin ay ang wild-caught na salmon. At hayaan nyo na maging malinaw ako, wild-caught na salmon lamang. Huwag kailanman yung farmed. Dahil para sa mga senior, ang wild-caught na salmon ay hindi lang isa pang masustansyang pagkain. Sabadyang isang kumpletong anti-aging system na nakaimpake sa isang masarap na pagkain. Una, ang wild-caught na salmon ay isa sa may pinakamayamang natural na pinagmumula ng EPA at DHA, ang dalawang omega-3 fatty acids, na lubhang kailangan ng iyong utak, puso at mga kasukasuan habang tumatanda ka. Isipin mo ito. Yang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa omega-3 tulad ng wild, salmon ay maaaring literal na makapagpahaba ng iyong buhay at panatilihin ang iyong mental na talas upang masiyahan ka sa mga ekstang taon na iyon. Ngunit ang wild salmon ay hindi lang pampalakas ng utak. Ito rin ay isang lihim na sandata laban sa dalawang tahimik na pumatay na sumusugod sa mga senior, pamamaga at oxidative stress. Ang wild salmon ay naglalaman ng astaxanthin, isang bihirang antioxidant na nagbibigay sa isda ng natural nitong matingkad na kulay rosas. Ang astaxanthin ay 6,000 beses na mas malakas kaysa sa vitamin C at beses na mas malakas kaysa sa coenzyme Q10 sa pag-neutralize ng free radicals. Iyon ay may molekulang sumisira sa iyong mga selula, pumipinsala sa iyong DNA at nagpapabilis sa mga nakikita at hindi nakikitang palatandaan ng pagtanda. Isang pagsubok noong 2000 na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition and Aging ay nagpakita na ang mga senior na kumain ng mga pagkaing mayaman sa astaxanthin tulad ng wild salmon ay may mas kaunting mga marker ng pamamaga sa kanilang dugo at nagpakita pa ng pagbuti ng lakas ng kalamnan at skin elasticity pagkatapos lamang ng 3 buwan. Ang isa pangunahing benepisyo ay ang malinis na ng salmon. Ang mga senior ay nasa malaking panganib ng sarcopenia, ang progresibong pagkawala ng mass ng kalamnan na maaaring mag-iwan sao ng mahina, marupok at dependent. Ang wild-caught salmon ay nagbibigay ng madaling tunawin muscle building na protina ng walang mga inflammatory byproducts na makukuha mo mula sa processed meats. Isang pag-aaral noong 2024 sa Journal of Clinical Nutrition ang nagpatunay na ang mga senior na kumonsumo ng mas mataas na kalidad na mula sa mga pinagmumulan tulad ng wild fish ay nagpatili ng 34 na mas maraming mass ng kalamnan kaysa sa kanilang mga kapantay sa standard diets. Ang wild-caught na salmon ay hindi lang pagkain. Ito ay life insurance para sa iyong utak, puso at mga kalamnan. Kung seryoso ka sa pagiging malakas, malinaw ang isip at masigla sa iyong pit at higit pa, gawing sentro ng iyong dieta ang wild-caught na salmon. Ngunit kung gaano kaganda ang wild-caught na salmon, ang susunod na isda sa ating listahan ay nag-aalok ng ibang uri ng
Proteksyon, isang partikular na tumutugon sa iyong mga arterya, kaso-kasuan at immune system ng bay-sabay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sao ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ire-recommend akong mag-subscribe ka at yun ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Ligtas na isda bilang 2, Atlantic mackerel. Pangalawa sa ating listahan, ang dapat kainin ay ang Atlantic mackerel at huwag itong ipagkamali sa king mackerel na na-expose na natin bilang mapanganib dahil sa mataas na mercury. Ang Atlantic mackerel ay isang ganap na ibang kwento at para sa mga senior, maaari itong maging pagkakaiba sa pagitan ng masiglang kalusugan at mabagal na paghina. Una, ang Atlantic mackerel ay isa sa may pinakamayamang natural na pinagmumulan ng omega-3 fatty acids sa mundo. Mas mataas pa kaysa sa salmon. Bawat kagat ay nagbibigay ng malakas na dosis ng EPA at DHA, ang eksaktong building blocks na labis na kailangan ng iyong tumatandang utak at puso. Isang longitudinal study noong 2023 na inilathala sa Journal of Aging Research ang nakatuklas na ang mga senior na kumain ng oily fish tulad ng Atlantic mackerel ng 3 beses sa isang linggo ay may 52% na mas mababang panganib ng stroke, 43% na mas mababang panganib ng demensya, at kahit na mas malakas na grip strength, isang pangunahing prediktor ng kahapan ng buhay. Ang isda na ito ay isa ring kamangha-manghang pinagmumula ng selenium, isang mineral na kumikilos tulad ng panloob na kalasag laban sa oxidative stress at immune decline. Ang antas ng selenium ay natural na bumababa sa edad at ang mababang selenium ay naiugnay sa huminang immune response, mas mataas na panganib ng cancer at mas mabilis na cognitive aging. Ang mga senior na may optimal na selenium intake ay ipinakita na nagdurusa sa kalahati ng rate ng mga impeksyon at mas mababang rate ng cardiovascular disease ayon sa isang 23 meta-analysis na inilathala sa Nutrients. Ang Atlantic mackerel ay nag-aalok ng malinis, bioavailable na dosis ng selenium na sumusuporta sa iyong immune system mula sa loob palabas. At narito ang isa pang malaking pakinabang para sa mga senior. Ang Atlantic mackerel ay natural na mababa sa mercury dahil ito ay isang maliit na isda na may mas maikling lifespan. Hindi ito nag-iipon ng mapanganib na heavy metals tulad ng ginagawa ng mas malalaking predatory fish. Ang FDA Seafood Advisory ay iniraranggo ang Atlantic mackerel bilang isa sa pinakaligtas na pagpipilian para sa mga matatanda, buntis at mga bata. Ibig sabihin, maaari mo itong regular na tangkilikin nang walang takot na lihim na nalalaso ng iyong utak o bato. Panghuli, ang Atlantic mackerel ay mayaman sa mataas na kalidad na. Mahalaga para sa pagpreserba ng mas ng kalamnan at paglaban sa sarcopenia. Ang mga senior na regular na kumukonsumo ng oily fish tulad ng mackerel ay nagpapakita ng mas mahusay na balanse, mas malakas na mobility, at mas malaking resistensya sa mga pagkahulog kumpara sa mga hindi. Ayon sa isang 24 na clinical trial na inilathala sa Journal of Aging, ang Atlantic mackerel ay perpektong superfood ng kalikasan para sa mga senior. Malinis, malakas at puno ng eksaktong nutrients na kailangan ng iyong utak, puso at mga kalamnan habang tumatanda ka. Kung nais mong manatiling malakas, independent at mentally sharp, ang mapagpakumbabaang maliit na isdang ito ay maaaring maging iyong lihim na sandata. At ngayon pupunta tayo sa number 1 na isda na dapat mong kainin. Ang ultimate anti-aging powerhouse na nagtatago sa plain sight. Ligtas na isda bilang isa. Herring o tunsoy alumahan. Nasa pinakatuktok ng ating listahan ng dapat kainin ng isang isda na halos walang nag-uusap. Pero maaari itong maging pinakamahalaga para sa mga senior ang herring, tunsoy o alumahan sa lokal na tawag. Kung gusto mo ng pagkain na nagproprotekta sa iyong utak, nagbibigay lakas sa puso, nagpapatibay ng mga buto, at nagpapabagal ng visible aging, ang hairing ay tahimik na nakakahigit sa halos lahat ng iba pang isda. Una, pag-usapan natin ng brain health. Anging ay puno ng omega-3 fatty acids, lalo na napakataas na konsentrasyon ng DHA. Ang DHA ay ang omega-3 direktang nagpapatibay sa pisikal na estruktura ng iyong brain cells. Kung kulang sa DHA, humihina ang iyong neurons, lumiliit ang utak at bumibilis ang cognitive decline. Isang malaking pag-aaral noong 2000 na
Inilathala sa Journal of Neurology ang nakatuklas na ang mga senior na kumakain ng high DHA fish tulad ng herring kahit 2 beses sa isang linggo ay may 6.3% na mas mababang risk na magkaroon ng demensya kumpara sa mga bihirang kumain ng isda. Hindi ito maliit na bagay. Iyan ang pagkakaiba sa pagtanda ng buo ang isip o pagkalugmok sa memory loss, kalituhan at pagkawala ng independensya. Pero hindi lang sa utak nakakatulong ang herring. Isa ito sa ilang natural na pagkain na may halos perpektong balanse ng omega-3 at omega-6 fats. Hindi tulad ng farmed, fish o processed meats, pinapanatili nitong mababa ang inflammation nang hindi ito pinapalala. Ang low inflammation ay nangangahulugan ng mas malusog na arteries, mas flexible na joints, mas malakas na immune system, at mas mababang risks sa heart attack, stroke at autoimmune diseases. Isang clinical trial noong 2024 sa cardiovascular aging ang nagpakita na ang mga senior na may mababang systemic inflammation, markers ay 35% na mas kaunti ang hospitalization at nabuhay. Ng average na 6 na tao ng mas mahaba kaysa sa mga may chronic inflammation. Pero mas maganda pa ito, ang herring ay mayaman sa natural na selenium at vitamin A, dalawang critical na micronutrient na sumusuporta sa paningin thyroid function, immune strength at skin regeneration. Ang mga senior na may sapat na selenium at vitamin ay mas mababa ang tiyansa sa impeksyon, mas mabilis gumaling ang mga sugat at mas mabagal ang visible aging. Hindi lang dagdag na taon sa buhay kundi kalidad ng buhay sa bawat taon. Panghaulis ang hindi nagbibigay ng lahat ng benepisyong ito ng walang malaking gastos tulad ng mga trendy na isda. Abot kaya ito madaling mabili fresh, pickled o delata at madaling lutuin kahit para sa mga senior na nakatira ng mag-isa o simpleng kusina lang ang gamit. Walang komplikadong recipe, walang mamahaling sangkap, purong accessible nutrition na agad makikinabang ng iyong katawan. Ang herring ay tunay na nakalimutang superfood ng healthy aging. Kung gusto mong protektahan ang utak, palakasin ang katawan, bawasan ang risk sa sakit at manatiling independente hanggat maaari, gawing regular na parte ng iyong dieta ang herring simula ngayon. Magpapasalamat ang iyong future self. Ngayon alam mo na ang katotohanan, ang isdang pipiliin mo ay maaaring magnakaw ng iyong memorya, sirain ang puso at pabilisin ang pagtanda. O maaari itong makatulong para manatiling matalino, malakas at vibrant sa loob ng maraming dekada. Pumili ng maayos, pumili ng kaligtasan. Bago ka umalis, sabihin mo sa akin sa comments, nakakain ka na ba ng alinman sa mga isdang ito? At ano ang paborito mong paraan ng pagluluto ng isda? Binabasa namin ang bawat komento at gusto kong marinig ang iyong opinyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa'yo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na